Ngayong Semana Santa, biyaheng norte po tayo at magbisita iglesia sa mga makasaysayan at engrandeng simbahan sa paligid ng Cagayan River. Sa mga magbibisita iglesia ngayong Semana Santa, sa gilid ng 520 kilometer na Rio Grande de Cagayan, matatagpuan hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi halos 2 dosenang simbahan na itinayo noong pang panahon ng mga Kastila. Isa na rito ang mahigit 200 taon ng simbahang ito na siyang may pinakamataas na hugis cylindrical na kampanaryo sa buong Pilipinas. Ang itsura nito, parang wedding cake. Ito yung bell tower na tinamaan ng bala at hindi na sila gumagana. Ito ang St. Matthias Parish Church o Tumawini Church sa bayan ng Tumawini sa Isabela. Ang lagi po nilang sinasabi is napaka-unique po ng design po ng simbahan namin. Namamangha po sila. Pero ang agaw pansin talaga rito, ang kulay nitong pula. Ang ginamit kasing materyales sa fasad, sa dingding, altar, pati na ang mga haligi, hindi bato o corals, kundi bricks na kung tawagin nila, ladrilyo. Ang lupa ng Cagayan, unique siya kasi pagka niluto mo siya sa isang oven na malaki na struktura, nagiging red siya. Nating compared dito sa gawa ng mga unang panahon na napakatibay. Taong 1783 nung sinimulang ipatayo ang simbahan ng mga praileng Dominikano. Sila ang nag-evangelize ng Cagayan Valley. Ang nanguna sa construction nito, isang paring arkitekto, si Father Domingo Forto. Ang napili niyang estilo, ultra-baroque, na sikat sa mga simbahan sa Europe noong 17th century. Naging mabusisi rin daw si Father Forto sa bawat elemento na makikita sa fasad ng simbahan. May mga bulaklak, imahe ng santo, pati steering wheel o manibela ng barko. Halos buong facade may ornament or nang sinasabi sa Europe na horror vacui or parang natatakot yung isang designer na magkakaroon siya ng blank space. Meron pang mga bricks dito na may numbers na nagsisignify sa taon kung kailan ginawa. Ito ang sentro ng Roman Catholic faith dito sa bayan ng Tumawini. Ang simbahan, idineklara ring National Cultural Treasure ng Pambansang Museo. Kailangan alagaan namin ito dahil namana pa namin ito sa mga ninuno namin at para makita pa ng mga susunod na henerasyon.